Naku po mga kababayan, Erwin biglang naduwag at namutla. Naku po, Tulpo, nagsorry na po mga kababayan. Naku po, hindi kinaya ang hamon ni Senator Robin Padilla mga kababayan. No? Naku po, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan. Eto, at eto na nga mga kababayan, no? Yabang noon. Oh, sorry na ngayon mga kababayan. Matapos ang sigalot, Tulfo nagsuri sa bantang pagpapaaresto at tilabay, di ba mga kababayan? Kikwelyuhan pa niya itong Senator Cayetano. Pambihira mga kababayan di ba? Di ba? Hindi niya kasi iniisip yung kanyang mga pinagsasalita or pinagsasabi mga kababayan na kayabangan. Di ba ginawa niya ginawa niyang radio station niya Di po ba mga kababayan, pambihira talaga itong si Vendalo Tulfo mga kababayan, no? Kaya tuloy mga kababayan ay naku po itong si Senator Erwin ay tilabay na puno ng kantsaw mga kababayan. Diba lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan na tilabay nayayabangan talaga sa mga tulpo na yan. Diba mga kababayan, puro kasi puro kasi sat-sat. Diba? Yung sinagot ni Senator Robin mga kababayan, naku po, ayun. Biglang naduwag. Di po ba mga kababayan? Kaya eto, pakinggan natin. Isa sa DDS mga kababayan, MP Meiko Fugay mga kababayan, hinamon itong si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, huwag kang mag-apology. Ituloy mo bukas ang sinabi mong pagpapahuli, pagkakaladkad at pagkukwelyo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang at yabang mo. Correct! O baka hanggang salita lang talaga. Yun mga kababayan. Diba? Hanggang salita lang diba? Ngayon nagsusuri na siya mga kababayan Itong Tulfo na to mga kababayan. Diba? Wala. Mantakin mo kasi mga kababayan nitong pinagsasabi nitong si Senator Erwin. Diba? Umaapaw yung kambugan kasi mga kababayan. Yun kasi yung inuna niya. Di niya akalaing papalagan siya mga kababayan. Diba? Ang bihira. Kaya eto, pakinggan natin muli itong pinagsasabi ni Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo on Friday said that he will order the arrest of senators who will hold a hearing of the Senate Blue Ribbon Committee other than the one he would preside over as chairman. And I quote, I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House. Oh, dyan pa lang mga kababayan, sa words na I don't care. Ang bihira. Diba? Tilaway wala ng galang mga kababayan. Pambihira, kabago-bago lang nito naging senador mga kababayan. Tapos ganyan, I don't care. Kung baga, wala akong pake. Pambihira sa bagay mga kababayan. Bendalo Bendalo nga talaga. Itong pagmumuka ni Senator Erwin kababayan. Pambihira. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usaa, Kita nyo kababayan. bibit-bitin kita. Kikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Tulfo said. Doon pa lang sa sinabi niya na kung ayaw niya ng usaa, mahahalata mo ng hindi siya kumpiyansa sa pagiging chairman niya ng Blue Ribbon. Correct ka dyan, Lodi. Correct. Bakit? Kasi kung talagang sa Peke Diba mga kababayan? Hindi pa opisyal di ba? Magkakaalaman pa bukas mga kababayan, di ba? Sabi yan SP Cayetano. Ang bihira talaga tong si Erwin mga kababayan. sarili mo, sa loob-loob mo, talagang ikaw ang lehitimo na chairman ng Blue Ribbon, bakit ka mag-iisip na hindi ka susundin ng usaa? Correct. Diba? Tumpak. Ganun ang lohika dun Tumpak. Bueno, mas maigi sanang panoorin natin yung pinaka-video ng pahayag na ito ni Erwin Tulfo para talagang masaksihan at marinig natin yung kanyang naging pahayag kung gaano siya nagtatapang-tapangan
Eto po. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, Oh, grabe. Di ba mga kababayan? Kung umusta talaga. Pambira. Tila ba sila lang yung matapang dito sa bansang Pilipinas, mga kababayan, no? Yan yung gustong ipahiwatig ni Erwin Tulfo, kabayan, di ba? Pambihira, tila ba kung baga wala siyang sinasanto. Pero pagdating sa flood control, mga kababayan, di ba? Yan yung sinasabi ng taong bayan. Di ba? Kung totoong matapang ka, bakit hindi mo ginanyan yung mga sangkot sa flood control na yan, Erwin? Senator Erwin Tulfo. Mga kababayan. try me. Sige. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. Naks I naman. don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, Yan. kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwiliuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Pwede kang sumubok. Kwelyuhan mo si Senator Marcoleta. Bit-bitin mo si Senator Marcoleta. Pwede. Kung talagang matapang ka. Pambihira. Ang kaso yung tapang mo, hanggang television lang naman. Correct Hanggang ka dyan. radyo lang naman. Correct. Kapag ka may camera lang naman. Correct. Pero hindi ka naman talaga matapang eh. Paano ko nasabi, mga kababayan? Hunyo a 4. Alam niyang ipagpapatuloy nila Senator Rodante Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano yung pagdinig Ribbon ng Blue Ribbon Committee. Yes, po. Alam niya rin na darating doon ang 18 mga dating sundalo. Correct. Eh bakit ka nag-work from home? Bakit hindi ka pumasok? Bakit hindi mo pinakita ang tapang mo doon sa mga mamamayang Pilipino na nasa labas ng Senado na sumusuporta kay Senator Rodante Marcoleta kung talagang matapang ka? Bakit hindi mo pinakita yung yabang mo sa taong bayan na nasa labas ng Senado na nakasuporta kay SP Cayetano at sa 18 mga dating sundalo maging sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi ikaw ang mangangasiwa, ah? Correct. Diba? Ipakita mo tapang mo. Kasi may naaalala ako at nais ko lang din ipaalala sa'yo, Erwin Tukmol. Yang ganyang uri ng yabang, yan ang naghatid sa kapatid mong si Ramon Tukmol noon. Kaya siya nag-nationwide travel. Yang ganyang uri ng yabang ang naghatid dyan sa kapatid mo kung bakit sandamakmak na ink ang nasa mga daliri niya noon. Sumubo ka. Tama, Hindi yung puro ka Tama. lang salita. Kung talagang matapang ka, bakit hindi ka pumasok ng Hunyo a 4? Puro kangak-ngak. Ikaw ang puro pasabi lang, salita lang. May pagkakataon ka na. Correct. Alam mo naman pala sa sarili mo na illegal. Para sa'yo, illegal. Yung ginawang hearing nila Marcoleta at na Cayetano. Tapos sila daw yung mga kababayan, legit or legitimate. Diba? Tapos, di ba mga kababayan, hinamon pa nga ni SP Cayetano yung mga senador, lalong-lalo na yung mga kasamahan ni Erwin, or itong si Erwin mismo mga kababayan, na pumunta sa kanilang hearing. Oh, meron bang Erwin Tulfo at Rafi? Di ba mga kababayan, sana doon mismong oras na yun, kilaladkad ni Erwin Tulfo sila Idol, Robin, Senator Marcoleta, SP Cayetano, lahat ng mga senador or staff mga kababayan na nandun. Di ba? Sinabi niya yan. Napapapagalitan pa niya yung mga staff na sumunod kina SP Cayetano mga kababayan. Ang bihira. Di ba? O bakit di niya? Or di siya tumuloy mga kababayan na pumunta doon? Di ba mga kababayan, yung tapang nito, naku po, pang media lang Ba't kabayan. hindi ka agad pumunta doon? Ba't hindi mo tinutulan Correct. yun? Correct. Bakit pinabayaan mo? Tapos ngayon Correct. sasabihin mo, pag nag-hearing uli sila, kikwelyuhan ko sila, bibit-biting ko sila. Ba't di mo ginawa nung una pa kung talagang matapang ka?
Kung alam mo sa sarili mo na ikaw talaga ang lehitimong chairman, dapat pinaninindiganan mo yon. Correct. Meron kang lakas ng loob, you have the confidence para ikondena ng harap-harapan yung ginawang hearing na yun. Diba? O anong naging sagot dyan ni Senate President Alan Peter Cayetano na dito Eto. talagang Pakinggan natin mauunawaan naman. din natin kung gaano katarantado itong pahayag ni Erwin Tokmol. Pakinggan po natin si SP Cayetano. Going back to yung hearing ni Yan. Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing rekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So you know, it's incredible that you'll have a human being speaking That's like for real. that. Kaya Naku sa po. sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman. Walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At Mismo. tandaan nyo po, tapos Nako, kabayan. Now I know, mga kababayan, bakit itong si Senator Erwin ngayon, kabayan, ay biglang nagsorry. Nako, malalagot pala ito, mga kababayan. Diba, tila ba first time in the history na naman to na may ganitong senador na ganito ang kanyang pag-aasal, mga kababayan. Nako po, kaya pala biglang naduwag. At syempre, hinamon to. Itong si Tulfo, mga kababayan, ni Senator Robin Padilla. Na siya muna yung unahin niyang kwekwelyuhan para magkaalaman. Nako po, Erwin. tapos na po tayo doon sa 18 Marines. Kung gusto lang ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya Yun. Yan Diba? din talaga. Tama yung sinabi ni SP Cayetano dito eh. Yung Correct. ganung mental state, gagawin mong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Tapos mga kababayan, no, nakakabilib yung, di ba, expression dito ni SP Alan, mga kababayan, no? Talagang relax na relax, no? Di pinatulan yung, di ba, yung pinagsasabi ni Erwin, mga kababayan. Di ba? Kung ordinaryong tao yun, ako po. Talagang papatulan yung mga pinagsasabi na yun ni Erwin. Pero tingnan nyo naman, mga kababayan, yung SP natin, no? SP Alan, relax na relax, kabayan. Yan yung tunay talagang SP, mga kababayan. Nararapat. Abay, nakakatakot. Correct, nakakatakot Sa panig. yan, Erwin. Ng 18 mga dating sundalo, sa panig ni Attorney Baligod, Pagpunta sila. napakadelikado Correct. nung statement na yan. Correct, mga kababayan. No, napakadelikado nga. Di ba? Lalong-lalo na, di ba? Na tila ba'y nagbabala na yung si Erwin, mga kababayan. Pag di raw pumunta or sumipot yung 18 Brave Marines sa kanyang hearing ay aanuhin niya. Ipapasapi na pa. Kita nyo, kabayan, yung kahambugan. Pambihira. Isipin nyo mga kababayan na, si Senator Rodante Marcoleta, si SP Cayetano, ay kalaban, gamitin natin yung terminong kalaban, kaaway Okay. ni Yes po. Tokmol. Yes po. Pagdating Tokmol. sa kalaban, gamitin natin yung terminong kalaban, kaaway ni Tokmol. Tukmol. Pagdating sa block, sa Senado, sa Correct, Senate correct. block. Pero makapagsalita siya, kekwelyuhan kita, bibit-bitin ko kayo pag nag-hearing uli kayo. Paano pa kaya ang gagawin niyang paninindak, pananakot sa 18 mga dating sundalo Yan. na mismong pinangalanan siya, na pinagdeliveran ng mga sundalong iyon ng male-maletang pera? Di lalo niyang sisindakin yun. Lalo niyang tatakutin. Lalo niyang pagbabantaan yun. Pak.
Diba? Tumbak ka dyan, Lord. Gigipitin niya lalo yung mga yan. Lalo na kung may mga ebidensya ng ipapalabas. Siyempre mga kababayan, no? Kasi involved itong si Erwin, di ba? Involved yung chairman, di ba? Yung illegitimate raw siyang chairman ng Blue Ribbon, mga kababayan. Tapos, sangkot sa flood control, mga kababayan. Hinatidan or nakatanggap ng maleta. Tapos, ikaw si Atty. Baligod. 18 Marines. Sisipot ka ba niyan, mga kababayan? Mismong chairman. Hinatiran nyo ng maleta. Tapos ngayon, di ba? Tila ba yun, nananakot na, mga kababayan? Naninindak na? Di ba? Common sense. At tayo ba naniniwala na kapag ka sumalang ulit yung 18 mga dating sundalo dyan sa hiring-hiringan ni Tukmol? Ako para sa akin yun ang hiring-hiringan eh. Pagka sumabak doon yung 18 mga dating sundalo sa hiring-hiringan ni Tukmol, sa tingin niyo magiging patas ang pagturing sa mga yan? Hindi, syempre, Ako Lodi. naniniwala ako. Gagawa ng paraan si Tukmol at yung mga kaalyado niya katulad ni Soto ng paraan, ng dahilan para i-contempt yung mga yan. Correct. Pag sinight in contempt nila yan, Wala na. makukulong yan sa Senado. Mananatili yan sa jurisdiction ng Senado. Correct. Kaya nga, mga Barney, it's a trap kung dadalo yung sila Atty. Baligod kasama yung 18 Marines, mga kababayan, no? It's a trap, mga kababayan. Kaya, ako po, mabuti pa hindi na sila sumipot dyan, mga kababayan. At malamang sa malamang, doon na magkakaroon ng negosasyon. Doon na Tama. sila tatakutin, doon na sila Tama. pagbabantaan dahil nasa Senate premises lang yung mga yan kapag Correct. ka-sinight in contempt nila. Iyan. Diba? Kung sa mga kapwa niya nga senador ang tapang-tapang ng bibig niya. Paano pa dito sa mga dating sundalo? Na ang tangi lamang gustong gawin ay ilabas ang katotohanan. Yan. Tumpak. Kung sila Tumpak. Senator Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta ay talagang hinahadlangan nila, ginagawa nila lahat ng kaparaanan para madiscredit yung dalawa na yan. Kinasuhan nga si Marcoleta Paano pa sa mga dating sundalo? Yun lang, kabayan. Na di hamak na walang kakayahan kung ikukumpara mo sa mga senador. Na talagang sila may kakayahan. Diba? Magtataka ka Ginawang official dati ng DSW yan si Erwin Tukmol. Diba kinwestiyon yan? Correct. Yaan yun sa DSWD yan, may problema sa pamilya yan. Correct. Baka magkaroon ng conflict. Di ba, mga kababayan? At naku po, di ba, mga kababayan, ang dami pang naglalabasan na issue ukol dito kay Erwin Tulfo, mga kababayan. At naku po, eto, mismong kapatid niya na si Vern Tulfo Vitag, mga kababayan, ay naku po, tila may gusto pang bitagin itong si Erwin kanyang kapatid, mga kababayan. Eto, pakinggan natin, kabayan, makichika muna tayo dito kay Ruben Sweet Showbiz, mga kababayan. Ben Tulfo, yung gurang na Tulfo at yung dalawang senador na susunod-sunuran. Naku po. Naku, eto, pakinggan natin, kabayan. Umani ng atensyon sa social media ang isang blind item na inilabas ng broadcaster na si Ben Tulfo matapos itong iugnay ng netizens sa kanyang mga kapatid na sina Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo at Ramon Tulfo. At ayon sa kanyang caption ng blind item, nagmamagaling, nagmamarunong, lalaking marites, chismosong kuyang, in denial syndrome, tumatandang paurong, mga matalik niya na kaibigan noon ng kontra-mortal niya ngayon. Lahat ng kanyang dinidikitan, giba, para siyang anay. Kilala niyo siya? Abay may nag-reply na netizen ang sabi niya, Kuya mo ba sila? At ang reply mismo ni Ben Tulfo, you got it. Yung gurang na Tulfo at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy at Kumag na mag-utol. Ipabitak nyo.
So mismo ito Pambihira galing na naman. mismo kay Ben Tulfo na kapatid mismo ng dalawang senador at ng isa ring broadcaster. Ay siguro Naku hindi po. niya masikmura ang ginagawa ngayon ng dalawang magkapatid na senador Correct. at ng Correct isang ka dyan, kanyang Rudy. kapatid na gurang. At sa kanyang post mismo, nagkomento pa ulit itong si Ben Tulfo. Ang sabi niya, "Mga bossing, I am declaring publicly, unfiltered, and Yeah. real talk about why I posted this sa mga alpha male na mga magkakapatid na Tulfo. Ako si Ben Bitag, yung lone wolf na matagal na nila Mon, Rafi at Erwin na itiniwalag. Hindi ako ligtas sa mga bagay na mga gawain nila. Naku po. Nakikiusap po ako mga bossing. Ibahin nyo naman ako si Ben. Ihiwalay nyo ako sa mga gawain nila. Yeah. Masakit, malungkot man sabihin pero totoo. Naiintindihan ko sila. Noon pa man, almost 25 years na. Iba ako sa kanila. Naku. Nakasanayan ko na ang mabuhay ng hubot-hubad. Nakalagayan nito. Di po kami pare-pareho ng prinsipyo, paniniwala, pananaw, at pananampalataya. Nirerespeto ko po ang mga LGBTQ community at sector ng kababaihan. Hindi ako kapareho ng matandang Tulfo na si Ramon. Nagkalat si Ramon sa media ngayon. Bastos ang kanyang paggamit ng salitang bakla sa kanyang post patungkol sa isang senador. Naku Wala po akong kinampihan sa kanila. Ako si Ben Bitag na po ang hihingi ng inyong pangunawa sa mga kamalian niya at maaaring sa mga susunod pa. Maingat po ako sa aking pananalita, pagturing at galang sa sektor tulad ng aking mga nabanggit. Kasama po sila sa advokasya ng Bitag. Hindi ko kontrolado ang pag-iisip ng dalawang kapatid ko na senador. Wala po akong pakialam sa mga tungkulin nila. Subalit pag may nakita akong sa ginagampanan nilang tungkulin, pang-aabuso, kalokohan, kapabayaan, hindi po sila ligtas sa ginagampanan kong tungkulin bilang isang advocate. Uulitin ko, huwag niyong isumbong ang mga Tulfo sa Tulfo. Ipabitag niyo. Oh, galing na mismo ito sa kapatid Pambihira ni na naman Erwin, Rafi at Ramon. Galing mismo kay Ben Tulfo. Huwag daw ipatulfo. Ipabitag nyo. Sarili mong kapatid. Irereklamo ng taong bayan. Pambihira. So yun, hindi na nakayanan ni Ben Tulfo ang ginagawa ng magkapatid na senador Pambihira sa Senado. Abay, akalain mo tinawag na sunod-sunuran. Correct, tama. So ito ang tunay na kapatid. Hindi kinukonsinte sa mga maling gawain. Hindi Pambihira talaga mga kababayan, no? At kung sa bagay naman mga kababayan, dapat lang talaga na ganyanin niya yung mga kapatid niya kababayan dahil tila ba itong si Vitag Ben Tulfo mga kababayan ay naku po, nadamay di ba yung kanyang FB page, naku po mga kababayan, punong-puno ng haha-react. Di ba? Kaya good job or good move itong ginagawa ni Ben Tulfo mga kababayan na kahit papano di ba, suwayin niya yung kanyang tatlong magkakapatid mga kababayan. Di ba? At eto na nga mga kababayan, no? Bendalo na himasmasan. Nabahag ang buntot laban kay Mr. Bad Boy. Ang totoong bad boy ng Senado mga kababayan, Senator Robin Padilla. Nako po, eto, pakinggan natin kabayan si The General's Viewpoint. Magandang araw mga kaibigan. Yes Ito po, muna The update General. sa ating fund drive para sa Brave 18 Marines. Sa inyong mga donasyon na naipapadala, umabot na po ng sobra 100,000 ang naipon. At nakakuha na po ako ng Good job. bank account name and bank account number Nako po. sa grupo ng Brave Marines at Mhm. i-deposit na bukas. Okay. Nakakatuwa po dahil maraming nagpapadala. Mhm. 5 piso, 10, 15, 20, ganun, 50. Yung from their heart, nagbibigay talaga, Correct. nakakatuwa, nakakaiyak. At dahil sa madami tayo, na madami kayong nagbigay, ayun, nakaipon, sobra 100,000. Okay, yung gusto pang magbigay, Nako po, mabuhay ito po na ang kayo, The General. bagong GCash, yung dati. Oh, wait muna mga kababayan clear muna natin to mga kababayan para magdodonate din tayo mga kababayan. Eto.
napuno na daw, load limit. Hindi na pwede. Dito na, 0966-265-8480. Yan. Makakaasa po kayo. Ang inyong ipapadala sa akin is lahat. Siyempre. Ipapadala rin natin sa Brave 18. Ayan, Okay, Marines. ito. Eto na. Shout out ko muna yung mga kaibigan Oops. kong researchers, si Eudora at Chris Torres. Ito ang pinadala nila. Sabi nila, General, nahimasmasan na si Bendelo. Ang tapang-tapang ngayon, humingi ng paumanhin. Magtrabaho na lang daw I'm sila lahat sorry. ng mga senador. Forgive and forget na daw. Ito, GMA News na post, 1 hour ago. Sa aking mga kapwa senador, Okay. tama na ang pagkawatak-watak. Trabaho na lang tayo. Humingi ng paumanhin si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa senador dahil sa mga naging pahayag niya ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano Cayetano. Yep. at ilang individual palabas ng session hall sa gitna ng tensyon sa Senado nitong mga nakaraang araw. Aminado si Tolpo na hindi nararapat ang naturang asal para sa isang senador. Merese gaba. Kahit pa aniyay bunga ito ng matinding emosyon at hangaring hindi maantala ang trabaho ng Senado. Ito ang kanyang payag. Humihingi na ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan. Patawarin niyo ba? Dahil sa mga nagdaang hidwaan, natapos ang sesyon ng hindi umuusad ang mahalagang batas. Anong batas nga? Huwag niyo kaming lukuhin. Batas-batas kayo dyan. Ang gusto ninyo is maagaw ang leadership sa Senado. That's all. Plain and simple. Hindi yung batas-batas. Noong June 3, may batas ba kayong pinag-usapan? Wala. Correct. Wala. Butuhan lang, reorganization. After that, wala na. Batas sa inyong mga... Naku po mga kababayan, ultimo itong si General ay naku po. Ha? Anong batas? Yung batas nga di ba? Bineben or binabali mo, Tulfo. Di ba? Ang bihira mga Batas kababayan. kuno. Batas mo. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado na ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo nito. Dati namang talo ang mga Pilipino. Noong panahon pa, leadership ni Soto at Lacson, ayaw patawag ang mga Brave 18 Marines, talo na ang mga Pilipino. Ano ang sinasabi niyong talo ang Pilipino? Dati nang talo. Sila yung talo, the General. Ngayon na naagaw ng Cayetano Black ang leadership, yun na, panalo na sana. Kaya lang, nagkaroon na naman ng problema. Ang 13, naging 12 na lang. Ano ba yan? Humihingi daw ng sige, tignan natin ang... Well, in fairness, it takes courage to admit your mistakes. And Tama. for that, saludohan ko siya sa kanyang courage na humingi ng But, it does not mean na yung depende rin sa mga senador kung makikipagtulungan. Kasi nasaktan na. Birahin mo yan, kwilyuhan mo ang kapwa mo senador. Kaya, believe ako kay Senator Robin Padilla, yung kanyang hamon. Yan. Sige, unahin mo ako, sir, please. Kasi si Senator Alan Peter Cayetano, hindi yan sanay sa bardagulan sa kanto. Correct. Ako, subukan mo, unahin mo. I don't know kung kilala mo ba ako. Nako. Unahin mo ako. Tapos sabi niya, kung matapang ka, hinayupak ko! Tapos biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, humihingi na ng paumanhin. Wow naman! So, mayroon ba nakikitang solusyon para ma-resolve ito? As of now, wala akong nakikita. Kasi,
pinipilit ng grupo ni na Gatchalian Soto Tulfo na sila ang legit. Tama. Kinilala na sila ng Malacanang, kinilala na ng House of Representatives. Tama mga kababayan, no? Ultimo Malacanang, House of Representative at yung IBP. Di ba? Kung sa bagay naman pala mga kababayan, no? Siyempre, kampi nila yan. Di ba? Tila ba hindi na tayo dapat magulat pa dyan mga kababayan? Di ba? Ang atin lang is buti na lang. At kahit papano'y nakarating sa Senado yung 18th Brave Marines mga kababayan, no? At kahit papano, lana, nabulgar na mga kababayan yung mga baho nila. Kaya sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, may kamay ang Malacanang. Tama. Imposibleng walang kinalaman ang Malacanang dito. Mhm. Kasi nga, yung kinakatakutan is Blue Ribbon hearing. So, papayag na lang ba? Grupo ng Cayetano Black, pagkatapos nakulong yung isa, nagtatago yung isa. Medyo matagal-tagal pa ito na bangayan. Tama. Nang dahil sa it all speaks about leadership. Ang ganda na sana ng simula ng administrasyong ito. Biggest political capital in history, yung boto nila na 31 o 32 million, ang laking suporta nun. Ngayon, Tama, nawala okay. na. Negative 15 na. O, paano pa tayo makabangon? Mahirap na. So, tingnan natin ang nag-react. 89,000 total reaction. Wow. 77,000 tumatawa, 2,400 ang galit. So, estimate 90% sa taong bayan, Wala na. tinatawanan o galit sila dito kay Correct. Tulfo sa Soto Black. 10% lang, 8,800 lang ang nag-like sa kanya. 10%. Correct. Yan ang nakikita ko sa Correct. battle of public opinion ngayon. Talon-talo itong Soto, Gatchalian, Tulfo Black sa imahe, sa perception ng taong bayan. Tama mga kababayan, no? At syempre, panalo sila mga kababayan. Lalong-lalo na dun sa mga makakaliwang grupo mga kababayan. Diba? Na halos pala lahat mga kababayan, no? Yung nasa makakaliwa ay naku po, nakatanggap ng maleta. Diba? Kaya pala ngayon mga kababayan ay naku po, diba noon anti-Marcos sila. Diba? Grabe kung makapag-rally mga kababayan. Diba? Pero ngayon, diba? Kaya pala himut-put sila kay Junior. Diba mga kababayan? So, yan na lang yung nananatiling tila ba'y taga-suporta ng mga kakusa ni Tulfo dyan sa Senado, mga kababayan. Diba? Matatandaan nyo yung nakaraang araw, mga kababayan, diba? Sinabi ni SP Cayetano na nako po, yung grupo nila Castro andun pa mismo sa loob ng Senado, mga kababayan. Tila ba'y may daladalang placards, mga kababayan. Diba? Tila ba'y nagrarally na mismo dyan sa loob ng Senado. Pambihira, kabayan, di ba? Wala na talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong Salamat din po, pagsubaybay The sa General. channel na ito. Salamat din po, The General, no, mga kababayan. Huwag kalimutan nating suportahan, mga kababayan, The General's Viewpoint. Diba? Nag-iisang general na tila ba'y hindi natatakot, mga kababayan, no, na patikusin yung administrasyon ngayon. Diba? At nako, eto hanggang dito na lang po tayo, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa naging pautot ni Tulfo ngayon? Na nagsusori na siya, mga kababayan, sa kanyang pinagagawa kay SP Alan. Diba? Mamihira. I-komento nyo lang sa baba, kabayan, at syempre pag-usapan natin yan.